Mabilis na lumabas ng bahay si RC para salubungin ang asawang kadarating lang galing sa trabaho. Pero nagulat siya nang manatnan itong umuubo. Dan, ayos ka lang ba? Gusto mo ikuha kita ng tubig? Halika, pasok na tayo sa loob. Lumapit ang asawa at inakbayan siya. Ayos lang ako. Nasaan nga pala si baby? Nasa loob. Napagod kakalaro kaya nakatulog. Ihahanda ko na bang hapunan? Mamaya na. Ikaw ang gusto kong papakin eh. Kinurot niya ang tagiliran ng asawa. Nagulat siya nang lumayo ito at naubo na naman. Dan, ayos ka lang ba talaga? Panay ng pag-ubo mo. Noong unang linggo ka pa yan napapansin. Ano, patingin na ba tayo sa doktor? Si Dan ay tumigil sa pag-ubo at ipinahid sa damit ang dugo para hindi makita ng asawa. Ayos lang ako, honey. Huwag mo akong alalahanin. Dahil lang to sa mga nalanghap kong alikabok. Tara na sa loob. Kumain na tayo. Ramdam ni RC na umiiwas ang asawa. Hindi na rin siya nagtanong dahil alam niyang pagod ito sa trabaho. Kinabukasan ay dadatnan niya ulit ito na umuubo. Dan, huwag ka na kaya munang pumasok sa trabaho. Pa-check up muna tayo. Baka ano na yung ubo mo eh. Ngayong araw lang naman. Hindi naman siguro malaking makakalta sa sweldo mo. Honey, ayos lang ako. Hindi na kailangan ng check-up. Sayang lang ang oras ko dyan eh. Ikis mo na lang ako at nang mawala ang ubo ko. Dan naman eh. Puro kakalukuhan. Kinakabahan na nga ako sa panay mong pag-ubo tapos ikaw tatawa-tawa lang dyan. Sandali lang naman ang check-up eh. Honey, alam ko nararamdaman ko. Magpapacheck up ako kapag may naramdaman akong kakaiba. Pero wala naman eh. Maayos na pakiramdam ko. Malakas ang katawan ko. Tignan mo, magpa-push up ako. Anito at nag-push up sa harapan niya. Ano, ayos ba? Naniniwala ka na ba na ayos lang ako? Napag-ingo si RC. Kahit kailan talaga, Dan. Matigas talagang ulo mo. Kaya ka tinakwil ng mama mo eh. Tumawa lang ang lalaki. Huwag mo nang isalo si mama sa usapan natin. Sige na, papasok na ako sa trabaho. Ingat kayo ni baby dito sa bahay ah. Kiss mo ako sa kanya pag gising niya. At hintayin niyo ako umuwi. Ay pasalubong ako sa inyo. Kumindat pa ito at hinalikan siya bago umalis. Napailing na lang si RC sa kapilyuhan ng asawa. Tanghali nang makatanggap siya ng tawag mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Dan. Itinawag sa kanya na isinugod si Dan sa ospital dahil nahimatay ito kakaubo at may dugo na ang iniubo nito. Mangyak-ngiyak na sumugod sa ospital si RC, karga ang 8 buwan niyang anak. Nasaan ang asawa ko? Tanong niya sa katrabaho ni Dan na naroon sa ospital. Nasa emergency room. Hindi pa lumalabas ng doktor. Ikaw na lang ang maghintay at kailangan ko pang bumalik sa trabaho. Tumango siya. Sige, maraming salamat sa pagdadala kay Dan dito sa ospital. Tumango lang ito at umalis. Ilang minuto pa ay lumabas ang doktor galing sa emergency room. Kaya po bang asawa ng pasyente? Ako nga po. Kamusta na po siya, Dok? Ligtas na siya ngayon. Pero kanina sa loob ng emergency room ay kinuhaan na namin siya ng sample at nag-undergo ng test para malaman kung anong dahilan ng pag-uubo at pagkahimatay ng pasyente. At lumabas na mayroon siyang severe pneumonia, Mrs. Nalaglag ang panga ni RC. Muntik niya pang mabitawan ng anak dahil sa nanlalambot na katawan. Severe pneumonia, Doc? Oo, Mrs. At dahil severe na nga ay kailangan ng maagapan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ay maaaring mapahamak o mamatay ang pasyente, Mrs. Nako, Dok. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi ko po kakayanin na mamatay ang asawa ko. Bata pa po siya. Hindi pa siya pwedeng mawala. Dahil hindi pa nag-iisang taon ang anak namin. Napatikhim ang doktor. Mrs., wala sa edad yan. Kung hindi may papagamot ang asawa ninyo, ay maaaring mangyari ang ayaw ninyo. Maraming dalubhasa dito na kayang gamutin ang sakit ng asawa nyo. Pero sinasabi ko sa inyo na mangangailangan kayo ng malaking halaga, Mrs. Hindi biro ang sakit ng asawa ninyo. Sige po, Dok. Gagawin ko pong lahat para maipagamot ang asawa ko sa lalong madaling panahon. Pwede ko na po ba siyang makita? Hindi pa, Mrs. Hintayin niyo muna na mailipat siya sa kwarto. Doon niyo pa siya pwedeng makita. Sige po, Dok. Maraming salamat po. Tumango ang doktor at iniwan siya. Napatulala na lang si RC. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera para maipagamot ang asawa. Maliit lang ang ipon nila
Hindi iyon aabot sa kalahati na babayaran sa pagpapaopera kay Dan. Diyos ko po, anong gagawin ko? Ayoko pong mawala si Dan sa akin. Hindi ko kaya maulila ang anak ko sa ama niya. Doon pa nakuhang umiyak ng anak niya. Sawari na iintindihan nito ang sinasabi niya. Ilang minuto pa ay inilipat na si Dan sa isang kwarto. Sumunod kaagad siya. Tinitigan niya lang ang asawa hanggang sa magising ito. Nilagay niya sa bakanteng kama ang natutulog na anak at nilapitan ang asawa. Honey, bakit ka nandito? Nasaan ako? Bakit nasa hospital ako? May nangyari ba? Bakit ka umiiyak? Mabilis na pinahid ni RC ang mga luha. Dan, isinugod ka rito dahil nahimatay ka kanina sa trabaho. At sinabi rin sa akin ng doktor kung anong dahilan ng pag-uubo mo na may kasamang dugo. Natahimik si Dan. May severe pneumonia ka, Dan. Hindi kumibo ang asawa at nag-iwas ng tingin. May naisip ka agad si RC. Matagal mo na bang alam ang tungkol dito? Kaya ba ayaw mo magpa-check off dahil alam mo na kung anong sakit mo at tinatago mo sa akin? Hindi pa rin kumibo ang asawa kaya nakumpirma niya ang hinala. Napasubsob siya sa palad at humagulgol ng iyak. Honey, patawarin mo ako. Ayaw ko lang na mag-alala ka. Marami na tayong problema at ayokong dumagdag pa ng sakit ko. Dan naman eh. Mag-aalala talaga ako dahil asawa kita. Mahal kita. Hindi biro ang sakit na yan at maaari kang mawala sa amin nang hindi namin nalalaman. At iniisip mo ba na kahit gaano karaming problema natin ay uunahin kita? Anong silbi ng paglutas natin sa ibang problema kung hindi natin malutas yung sayo? Sa tingin mo ba, kaya ko mabuhay ng walang problema? Pero kapalit niyo na ikaw? Hindi, Dan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Umiiyak na Anya. Mahigpit na niyakap siya ng asawa. Patawarin mo ako. Ayaw ko lang na madamay ka sa problema ko. Tama na ang lahat ng problemang dinulot ko sa'yo. Ayaw ko nang dagdagan yun, honey. Dan, kahit anong gawin mo, kasali na ako sa problema mo. Ang problema mo ay problema ko rin. Mula ng araw na pinakasalan kita. At akala ko ba, naharapin natin lahat ng problema na magkasama. Bakit itinago mo to sa akin? Honey, I'm sorry. Patawarin mo ko. Dahil natuwag ako sa pagkasabi sa'yo. Ayoko lang na dumagdag sa mga problema. Ang magagawa na lang natin ay kumilos para maipagamot ka sa lalong madaling panahon. Malaking halagang kakailanganin. Pero gagawin kong lahat para mapagamot ang sakit mo, Dan. At huwag mong iisipin na dumadagdag ka sa problema. Uunahin kita, Dan. Dahil mahal na mahal kita. Yun ang tatandaan mo. Napaluha si Dan at niyakap siya ng mahigpit. Mahal na mahal kita, honey. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ikaw ang buhay ko. Kayo ni Amara. Kayo rin ang buhay ko. At hindi ko kayang harapin ang buhay nang wala ka. Kaya lumaban ka, okay? Huwag kang papadaig sa sakit na yan. Huwag mong paproblemahin ang kahit na ano. Ang isipin mo lang ay ang pagpapagaling mo. Ani RC at ipinagdikit ang noon nila ng asawa. Pagkatapos ng usapan nila ng asawa, ay umalis kaagad siya para humanap ng pera. Kung saan-saan siya lumapit para mangutang pero wala siyang nakuha. Nang makauwi ang asawa galing sa ospital ay hindi na niya ito pinagtrabaho. Dumulog rin siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito tungkol sa pagpapaopera ng asawa pero kaunting halaga lang ang naibigay. Dan, uminom ka muna ng tubig oh. Anya nang madat ng umuubo ang asawa. Umupo ka muna. Teka, kukuha kita ng pamunas. Honey, pasensya na kung nagiging pabigat na ako sa'yo. Huwag na lang nating ituloy ang operasyon. Yung pera na kuha mo, mas mabuting gastusin na lang natin para sa kakailanganin dito sa bahay. Lalo na kay baby. Hayaan mo na ako. Kaya ko naman eh. Dan, ano ka ba naman? Sabi ko naman sa'yo na huwag mo na yung iisipin, di ba? Kakayanin natin ko. Kapag gumaling ka na, babangon tayo ulit nang magkakasama. Kaya huwag kang sumuko, okay? Kaya natin to. Tumango ang asawa. Pero kinagabihan
Ang nangyari ang hindi niya inaasahan. Inatake ng malalang pag-uubo si Dan. Marami ng dugo ang inuubo nito. Mabilis na isinugod niya sa ospital ang asawa. Ang sabi ng doktor ay kailangan ng operahan si Dan sa lalong madaling panahon at kailangan nila ng paunang bayad. Malaking halaga at hindi sapat ang nalikom ni RC. Naalala niya ang mama ni Dan. Wala na siyang ibang malalapitan. Tinawagan niya ito. Ma'am Helena, sino ito? Bakit ka tumatawag this oras ng gabi? Hindi mo ba alam na pang-iistorbo itong ginagawa mo? Ma'am Helena, si RC po ito. Ang walang iyang babae. Anong kailangan mo at napatawag ka? Ano, iniwan ka na ba ng anak ko? Hindi mo na ba siya mahigilap kaya ka lumalapit sa akin? Hindi po ako iniwan ng anak niyo. Tumawag po ako dahil kailangan namin ng tulong ninyo. Ha? Tulong ko? Hindi ba't harap-harapan yung sinabi sa akin na hindi niyo ko kailangan sa buhay ninyo? Na kahit kailan na hindi kayo hihingi ng tulong sa akin? Aton kayo na Ma'am Helena, baka pwedeng isang tabi na muna po natin ang anitan. Critical po ang kalagayan ni Dan. Mayroon siyang severe pneumonia. At kapag hindi siya naoperahan sa lalong madaling panahon, ay baka hindi lang kayong iwan niya, pati rin kami mag-ina niya. At hindi na siya babalik. Napasinghap ang ginang. Paano umabot sa ganyan ang kalagayan ng anak ko? Pinabayaan mo ba siya? Inabuso mo sa pagtatrabaho? Hindi po. Kung sakaling tulungan ko kayo, ano magiging kapalit? Doon tumahimik si RC. Alam niyang hihingi at hihingi ito ng kapalit. Kahit ano po, Ma'am Helena. Ibigay mo sa akin ang address kung nasaan ang anak ko. I'll be there in no time. Anito at ibinaba ang tawag. Itinext niya kaagad ang address ng ospital. Pagkatapos noon ay pumasok siya sa kwarto ng asawa. Natutulog ito pero bakas ang sakit sa muka. Dan, mahal na mahal kita. Kahit ano gagawin ko, mailigtas ka lang. Kahit pa ang kapalit nun ay malayo ako sa'yo. Kaya ko mabuhay ng malayo sa'yo basta ba iligtas ka. Huwag ka lang mawala ng tuluyan sa akin. Umiiyak na Anya. Hinagkan niya ang asawa at niyakap ng mahigpit. Kung sakaling yun ang ihilingin ng mama mo, wala akong magagawa kundi gawin yun. Pero hindi ibig sabihin nun ay sinusuko kita. Mahal na mahal kita, Dan. Doon umiiyak ang anak niya na nasa bakanteng kama. Inalo niya ang anak. Doon tumunog ang pinto at tumasok si Helena. Ma'am Helena, dumako ang tingin nito sa bata at lumambot ang muka. Akin ang bata. Pirmahan mo muna ang papeles na ito bago po panggising si Dan. Inabot nito ang papeles sa kanya at kinuha ang bata. Ang cute-cute na nga po ko. Ang ganda-ganda. Manang-mana talaga sa lola. Magiliw na nito sa bata. Annulment paper po bang gusto niyong pirmahan ko, Ma'am Helena? Huwag kang umakting na para bang hindi mo yan inaasahan. Noon pa man ay yan ang gusto ko. Iwan mo ang anak ko. Pirmahan mo yan kung gusto mo na maoperahan si Dan. Pero sabihin mo na lang na ayaw mo at aalis ako. Wala kayong makukuha ni sentimo at katiting na tulong kapag umalis na ako dito. Ano? Gusto mo bang mamatay si Dan na magkasama kayo? O iwan siyang ligtas sa akin? Pumili ka. Tiningnan ni RC ang asawang natutulog. Hindi niya kayang makita na iniinda nito ang sakit. Tumatakbo ang oras, RC. Kapag nagising si Dan ay hindi matutuloy ang lahat ng ito. Pumili ka na hanggat may oras pa. Napaiyak na lang si RC sa kalagayang kinalalagyan nila. Walang magagawa ang mga luha mo. Bilisan mo na at nagsasayang ka lang ng oras. Madali lang naman yan eh. Hayaan mo nga matay ang asawa mo o gawin ang mas makakabuti at makakaligtas sa kanya. Napaisip si RC at matamang tiningnan ang asawa. Maaari namang hindi na umabot sa ganito, di ba? Hindi kita pipirmahan pero aalis ako. At ipapangako ko na hindi na ako manggugulo sa inyo. Hindi na ako magpapakita. Matamang nag-isip ang ginang. Sige, pero kapag bumalik ka, ay ipapakulong kita sa hindi pagtapat sa usapan natin. Umiiyak na tumango si RC. Kung ganon, pwede ka nang umalis. May pera dyan sa tabi. Kunin mo na at makapagsimula ka ulit. Pagkatapos ng gabing ito,
ay inaasahan ko na wala na kaming maririnig mula sa'yo. Magpakalayo-layo ka. Akin ang anak ko. Mas mabuting iwan mo na rin pati ang bata. Kita mo naman, walang-wala ka. Hindi mo kayang buhayin ang apo ko. Magiging kawawa lang siya sa piling mo. Wala kang ibubuhay sa kanya. Kaya kong buhayin ang anak ko. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Di bali nang maghirap kaming dalawa basta'y magkasama. Ang tanga mo talaga mag-isip, RC. Hindi ba't ganyan ang sinabi mo noon? Sa anak ko. Na hindi baling maghirap basta'y magkasama kayo. Ano nangyari? Malala ang kalagayan niya ngayon. Gusto mo bang mangyari sa anak mo yon? Kapag nagkataon na hindi makakasurvive ang bata, alam mo kung gaano sila dapat iniingatan. Napaiyak si RC dahil tama ang sinabi ng ginag. Hindi niya kayang buhayin ang anak at mapapahamak lang ito sa kanya. Kung ako sa'yo, unahin mo muna ang sarili mo. Ayusin mo ang buhay mo. Hindi mo kayang bumuhay ng anak o asawa ng ganyan ka. Ipapahamak mo lang sila. Pwede ko po bang yakapin ang anak ko sa huling pagkakataon? Ang daming arte. Bilisan at baka magising na si Dan. Anito at iniabot ang bata sa kanya. Amara anak, patawarin mo si mama. Gagawin ko to para sa ikabubuti niyo ng papa mo. Pero hindi ibig sabihin na isinusuko ko kayo. Pangako, pag maayos ng buhay ko, babalikan ko kayo. Babalikan kita anak. Mahal na mahal ka ni mama at gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tama na yan. Akin ang bata at nagsisimula na magising si Dan. Bilisan mo nang umalis, RC. Kung gusto mo mangyari ang kasunduan natin. Umiiyak na inabot niya sa ginang ang anak. Tinitigan niya si Dan sa huling pagkakataon. Alis na. Ito ang pera. Kunin mo, dali. Ngunit tinanggihan niya iyon at umalis. Iyak lang siya ng iyak palabas ng ospital. Pero alam niyang magiging maayos ang mag-ama niya. Umuwi si RC sa bahay na hindi alam ang gagawin. Nag-impake siya para umuwi sa probinsya kung saan siya nanggaling. Bumiyahe siya nang walang iniisip kundi ang mag-ama niya. Pagdating sa kanila ay sinalubong siya ng kapatid na si Susan. Ate RC? Ate RC! Nay! Nandito si Ate RC! Umuwi si Ate RC! RC anak! Mahigpit na niyakap siya ng nanay niya. Ang anak ko, mabuti naman at nakauwi ka. Miss na miss kita anak. Bakit biglaan yata ang uwi mo? At bakit hindi mo kasama ang mag-ama mo? Nasaan sila? Nasa Maynila ba? Susunod daw ba rito? Umiling siya. Ipinalik ko na si Dan sa mama niya. Pati si Amara. Ibinigay ko na sila kay Ma'am Helena. Wala na kami ni Dan. Ano? Anong ibig sabihin mo anak? Sa paputol-putol na kwento ay sinabi lahat ni RC sa ina ang nangyari. Gulat ito sa narinig. Walang hiyang Helena talaga yon. Sinamantala niya ang kalagayan mo, RC. Malaki talaga ang galit ng babaeng iyon sa'yo. At sa lahat ng hinihinging kapalit, ay ang hiwalayan mo si Dan at ang iwan ng anak niya sa kanya. Walang puso. Wala ako magawa, Nay. Hindi ko kayang makita na nagdurusa si Dan habang ako walang magawa. At tama si Ma'am Helena. Ako magiging dahilan ng paghihirap nila. Hindi anak. Hindi kailanman magiging tama ang pananamantala niya sa kalagayan mo. Ginawa niya yon dahil alam niyang mahal mo ang mag-ama mo at hindi mo kaya mapahamak sila. Tama na rin siguro na ginawa ko yun para magawa kong ayusin ang buhay ko. Magsisimula ako ulit at pupulutin ang mga bahaging nawala sa akin. Gagawin ko ang lahat para umangat sa buhay na Sa ganun ay magiging karapat-dapat ako sa mag-ama ko. Sa ganun ay mababalikan ko sila. Magkakasama ulit kami. Determinadong anya. Niyakap siya ng ina ng bilang suporta. Mula ng araw na yon ay ginawa ni RC ang lahat para bumuti ang buhay niya. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral. Nasa 2nd taon na siya ng kolehiyo nang tumigil sa kursong Business Administration. Pagkatapos ng mahigit 2 taon ay nakapagtapos siya. Wala siyang narinig mula kay Helena at sa mag-ama niya hanggang sa nakahanap siya ng trabaho. Mabilis na tumaas ang posisyon
Hanggang sa nagkaroon siya ng sariling share sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, biglang gantimpala sa pagiging tapat niya. Ma'am Vivian, sobra-sobra na pong naitulong niyo sa akin. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa kabutihan niyo sa akin. No, RC. Hindi ko to ginagawa dahil mabuti akong tao. Ginagawa ko to dahil nararapat ito para sa iyo. Sa nakalipas na taon ay isa ka sa dahilan, kaya naging matagumpay ang kumpanya. Ang dedikasyon mo ay hindi matatawaran. Kaya mula ngayon, itong kumpanya ay matatawag mo na rin sa'yo. At huwag mo na akong tatawaging ma'am dahil pantay na ang antas natin. Maraming salamat, Vivian. Dahil sa'yo, nailabas ko lahat ng potensyal ko. Kung wala ka, siguradong lungkot pa rin ako sa buhay ngayon. Ano ka ba? Hindi yun dahil sa akin. Dahil yun sa sarili mo. Matapang ka, RC. Kaya mo nalang pasan lahat. At ngayong successful ka na, pwede mo naging balikan ang dapat mong balikan. Anito, alam ni Vivian ang lahat ng tungkol sa buhay niya. Alam nito na nagsisikap siya para balikan ang mag-ama niya. At tinulungan siya nito para makamit yun. Alam ko may tamang panahon para doon, Vivian. Makikita rin kami ng mag-ama ko. At kapag nangyari yun, ay gagawin kong lahat para makabalik sa buhay nila. Yan, ganyan ang RC na kilala ko. Determinado at palaban. Ngumiti lang siya. Kinabukasan, habang papasok sa opisina si RC, ay gulat siya ng tarantang sinalubong siya ni Vivian. Vivian, ano nangyari? May emergency ba? Bakit parang natataranta ka yata? Sobra pa to sa emergency, RC. Hindi ka maniniwala kapag sinabi ko na ang pinag-usapan natin kahapon ay nasa opisina ko ngayon. Natutop ni RC ang bibig. No way. Huwag mo sabihin na nandito si Dan. Siya nga, RC. Nandito siya. At hindi siya mag-isa. Kasama niyang anak niyo. Kasama niyang bata, RC. Mabilis na kumabog ang dibdib ni RC dahil sa pananamig. Matagal na niyang pinangarap na makita ulit ang mag-ama niya. Ang sabi mo ay nasa opisina mo siya. Bakit mo iniwan? Anong gagawin ko para mag-cross ang landas namin? Nandito nga ako para sabihin ang dapat mong gawin. Simple lang naman. Magpanggap ka na assistant ko. Magdala ka ng kape sa opisina ko. At huwag mong lulubayan ang tingin ng mag-ama mo. Siguraduhin mong makikita mo lahat ng reaksyon nila. Tumango-tango si RC. Okay. Nakuha ko. Sige, bilisan mo nang bumalik sa opisina mo. At baka mainip ang mag-ama ko at umalis. Susunod ako pagkatapos ng ilang sandali. Tumalima si Vivian habang siya naman ay dumiretso para ikuha ito ng kape. Nakailang buntong hininga rin siya bago tuluyang pumasok sa opisina nito. Good morning, ma'am. Ito na pong kape niyo. Nakita niyang nalaglag ang panga ni Dan nang makita siya. May bisita po pala kayo, ma'am. Dalhin mong kape rito, RC. Hindi ako lalakad at punta dyan sa pinto. Tuluyang pumasok si RC sa loob. Si Dan ay nakasunod ng tingin sa kanya. Daddy, let's go home na. I want to play in the house. Pangungulit ng bata. Gustong maiyak ni RC sa nakakita. Mabilis na lumaki si Amara at ang ganda-ganda nito. Daddy, let's go home. Wait a minute, Amara. Daddy's doing something. No, Daddy. I want to go home. Home. It seems like nadidistract kayo ng anak niyo, Mr. Season. I'm afraid we cannot proceed to our agenda. Ma'am, importante po bang pinag-uusapan niyo? Kung oo, pwede ko namang dalhin na muna sa labas ang bata. Lilibangin ko siya nang hindi siya makaistorbo dito at makapagpatuloy kayo sa pinag-uusapan niyo. Hindi na kailangan. Babalik na lang ako dito kapag nakahanap na ako ng makagbabantay sa anak ko. Sa ngayon, ay masugustuhin ko na lang na umalis kaysa ipagkatiwalang anak ko sa taong basta-basta na lang nang iiwan. Mahirap na. Baka iwan niya sa labas ang anak ko nang walang kasama at walang makakapitan. Mapait na wika ni Dan at kinarga ang anak palabas. Galit siya, Viv. Anong gagawin ko? Sundan mo. Habulin mo hanggat hindi pa nakakalabas ang establishmento. Sinunod niya ang sinabi nito at hinabol si Dan. Dan, Mr. Season. malamig na pagtatama nito. Mr. Season, sigurado ba kayo na hindi nyo na itutuloy ang pag-uusap? Mukhang importante ang pag-uusap nyo eh. Pwede ko namang bantayan mo ng bata.
At bakit kay pagkakatiwalaan ako sa taong minsan na siyang iniwan? Hindi ako hangal para ulitin yun, Miss RC. Salamat na lang sa pagmamagandang loob mo. Anito at tinalikuran siya habang karga si Amara na mataman lang siyang tinitingnan. Teka lang, bakit mo nga palang dalang bata? Wala ba nagbabantay sa kanya? Wala ba siyang yaya? Bakit ka nagtatanong? Anong pakialam mo kung dala ko siya ngayon? Kung wala siyang yaya. Kasi kung wala kang mahanap na tagabantay niya, pwede namang ako. Pansamantala lang ang trabaho ko dito. At kapag bumalik na yung assistant ni Ma'am Vivian, ay aalis na ako dito. Kaya pwede ako maganyaya ng bata. Huwag kang mag-alala. Mababa ang singil ko. Kung gusto mo nga, iwag mo na lang ako sahuran. Kalokohan. Sa iba ka na lang mag-apply at hindi kita tatanggapin. Mas gugustuhin ko na lang na hindi dumalo sa mga appointments ko kaysa papasukan ka ulit sa buhay namin ng anak ko. Anito na pinagdiinan ang salitang anak ko. Sige po, Mr. Season. Pero kung sakaling magbago ang pag-iisip nyo, hanapin nyo lang ako kay Ma'am Vivian. Hindi magbabago ang alo ko. Kaya kahit kailan at saan, pwede mo akong tawagan. Kaya mo. Hindi rin magbabago ang desisyon ko. Hindi kita tatanggapin. Anito at iniwan na siya. Sumenyas pa ng bay ang bata sa kanya at ngumiti. Naghalo ang sakit at tuwa sa puso niya dahil doon. Bumalik siya kay Vivian na laylay ang balikat. Oh, ano nangyari? Nakausap ba kayo? Sa tingin mo ba ay magkakaayos kayo? Hindi ako sigurado, Viv. Nagmamatigas si Dan eh. Hindi kami formal na nag-usap. Sinasagot niya lang ako ng paangil. Bakas na bakas pa rin ang galit sa kanya. Viv, sa tingin ko ay mahihirapan ako makapasok sa buhay nila. Oh, nasan ang determinado at palaban na RC na kilala ko? Bakit parang sumusuko ka na kagad? Ano, papayag ka ba na pagkatapos ng ilang taon na paghihirap mo para mabalikan sila ay mapunta sa wala? Tama ka, Viv. Hindi ko sasayangin ang pinaghirapan ko. Naghirap ako para marating kung nasan man ako ngayon. At para yun sa kanila, nandito ako. Kaya hindi ko hahayaan na mapunta sa walang paghihirap ko. Hindi ako papayag na hindi ko sila makuha. Yun naman pala eh. Anong plano mo? Ang sabi ni Dan, naghahanap siya na magbabantay kay Amara. At gustong-gusto kong pasukin ang trabahong yun. Para kahit paano, magkaroon ako ng connection sa kanila. Kita ko naman sa anak ko na gusto niya rin ako eh. Ngumiti siya sa akin, Viv. Masaya ang anya. Yun nga lang, malaki talagang galit ni Dan sa akin eh. So, anong iniisip mo para pumayag siya sa alok mong maging yaya ng anak niya? Tungkol sa negosyo yung pinag-uusapan niyo, di ba? Bakit hindi mo siya madaliin? Yung mapapressure siya na kunin akong yaya para magawa na niyang maayos ang trabaho niya. Takutin mo na aatras ka sa kasunduan kapag hindi niyo naayos sa lalong madaling panahon. Imposible yata yan, RC. Kasi mas malaki ang kumpanya niya sa atin. Hindi tayo kawalan sa kanya. Siya ang kawalan sa atin. At imposibleng matakot yun. Subukan mo lang. Malay mo makalusot. Paano kung hindi? Malaking mawawala sa atin, RC. Akong bahala kapag hindi nakalusot. Ako nang bahalang humabol kay Dan kapag nagkataon. Ano, payag ka na ba, Viv? Oh, sige, susubukan ko. Pero palipasin muna natin ng ilang araw para hindi mapaghalataan. Tumango-tango si RC. Nang lumipas ang 2 araw, ay tinawagan ni Vivian si Dan. Naroon si RC para marinig ang usapan ng mga ito. Mr. Season, I'm sorry to tell you pero kapag hindi natin naayos ang kasunduan sa loob ng ilang araw, ay hindi ko na itutuloy ang usapan na ito. Marami ang naghahangad na makipagkaisa sa kumpanya namin, Mr. Season. At hindi pwede na ikaw lang ang hintayin ko. I'm sorry to hear that. It's just that I cannot find someone who can take care of my baby. Hindi ko siya pwedeng dalhin sa trabaho araw-araw. Seryosong usapan natin. Kapag isinama ko siya, makungulit lang siya gaya ng ginawa niya nung nakaraan. Well, I have a suggestion for that matter, Mr. Season. My temporary assistant, Miss RC, can take care of your child very well. Subok ko ng isang to, Mr. Season. At dahil babalik ng totoong assistant ko galing sa bakasyon, ay pwede ko nang ipaubaya si RC sa'yo. Ilang minutong natahimik ang kabilang linya. Nagpipigil ng hininga si RC dahil sa maaaring isagot ni Dan.
Okay, please tell her to see me. Isasend ko sa yung address ng bahay ko. Gusto ko ngayon mismo at nang maayos ko ng mga kakailanganing ayusin. Anito at ibinaba ang tawag. Doon na nakuhang tumili ni Vivian sa saya. Si RC naman ay hindi pa rin makapaniwala sa pagpayag ni Dan. Ito na nga RC, sa wakas ay mangyayari na ang pinakahihintay mo. Masisimulan mo ng plano mong pagbawi sa mag-ama mo. Maraming salamat, Viv. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sobra-sobra nang naitulong mo sa akin. Salamat talaga, Vivian. Ano ka ba? Walang ano man yun. Gagawin kong lahat para matulungan ka. Kasi malapit ka na sa akin. O siya, heto ang address ni Mr. Season. Bilisan mo nang pumunta bago pa magbago ang isip niya. Tumalima siya at mabilis na pumunta sa address na binigay ni Vivian. Hello po. Ako nga po pala si RC. Nandyan ba si Mr. Season? Anya sa giinang na nabungaran sa malaking bahay. Sinong Season? Walang Season na nakatira dito. Benitez ang apelyido namin. Ano? Palusot na naman ba ito dahil isa ka sa mga babae ng anak ko? Alam mo ba na nagkakagulo na sila ng asawa niya dahil sa kaliwat ka ng babae? Galit na anang ginang sa kanya. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Mr. Season po ang hinahanap ko. Baka maling address lang pong napuntahan ko. Ganyan! Ganyang palusot ang mga naririnig ko sa mga babaeng naniligaw dito. Na kesyo hinahanap sila, pero ang totoo ay anak ko naman talaga ang sadya. Kayo, mahiya naman kayo sa mga sarili ninyo. Pamilyadong tao ng anak ko. Hindi porket mayaman ay papansin nyo kagad. Nakakasira kayo ng pamilya. Napakagatlabi na lang si RC sa sermon ng ginang. Pasensya na po sa abala. Aalis na po ako dahil hindi ko naman kilala ang anak ninyo. Sana tumigil na siya sa pambababae. Para hindi na kayo basta-bastang namibintang ng tao. Yun lang po. Salamat sa oras. Anya at umalis. Tinawagan niya kaagad si Vivian. Viv, maling address naman tong binigay mo eh. Napagkamalan patuloy akong kabit. Naku bes, pasensya ka na't hindi kita natawagan kaagad. May text nga pala si Mr. Season sa akin eh. Ang sabi ay mali raw ang naibigay niya kanina. Eto text ko sa iyong address. Doon ka nalang dumiretso. Pasensya na talaga ha. It's okay Viv. Sige, mabako na to. Binaba niya ang tawag at ilang minuto pa ay natanggap niya ang text ni Vivian. Pinuntahan niya kaagad ang address na binigay ni Dan. Pero isang paaralan ang nadatnan niya. Tarantadong lalaki talaga yun. Bago ko i-hire, kailangan pang libutin kong buong paaralan. I-denial niya ang numero ni Vivian. Viv, bakery nadatnan ko sa bagong address na binigay mo. Ano, nag-text ba ulit si Dan? Oo, nag-text siya sa akin. Ang sabi ay mali na naman daw ang naibigay niya. Nagbigay ulit ng bago. Sa tingin mo ba ito totoo na to? Wala akong pakialam kung totoo ba o hindi. O iba naman ang madatnan ko. Gagawin kong lahat para i-hire ako ni Dan. At sisimulan ko sa pagiging aktibo. E-text mo sa akin ang address. Nang matanggap niya ang address, ay nagmadali siyang puntahan yun. Isang pamilyar na mansyon nang nakita niya at alam niyang bahay iyon ni Dan. Dan? It's Mr. Season. Abuti naman at nakarating ka. Pumasok ka para mapag-usapan natin ang trabaho mo. Sumunod siya dito. Pwede bang mag-request ng tubig? Nauhaw kasi ako dahil kung saan ako napadpad bago ako umabot dito eh. Tiningnan siya ni Dan. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito pero agad ring naglaho. Ikinuha siya nito ng tubig. Salamat. Anya pagkatapos makainom. Now let's go back to business. Kung gusto mo talaga ang trabahong ito, ay sundin mo lang ang mga sasabihin ko. Una, ang gagawin mo lang ay ilagaan at bantayan ang anak ko. Pangalawa, huwag kang mangingialam sa ibang bagay. Lalo ng mga bagay na may kinalaman sa akin. Pangatlo, work professionally. Huwag mong isasaling emosyon at personal mong karanasan. Nakuha mo? Oo, nakuha ko sir. Pwede ka na kagad magsimula ngayon dahil may lakad ako. At huwag kang maglala. Uuwi ka tuwing gabi. Hindi stay yun ang trabaho mo. Napalunok si RC dahil malayo ang uuwian niya. May mga tanong ka pa ba? Wala na. Nasaan bang bata? Nasa kwarto niya, natutulog. Pwede mo siyang puntahan pero wag mong gigisingin. Tumango siya at pumunta sa kwartong itinuro nito.
Naabutan niya ang anak na natutulog, yakap ang pink pony nito. Napakaganda ng anak niya. Parang anghel na tutulog. Ang ganda-ganda naman ng baby ko. Sorry kung wala si mama sa tabi mo habang lumalaki ka ha. Believe me, mas mahirap para sa akin na mabuhay nang wala kayo sa piling ko. Lalo ka na anak. Mahal na mahal ka ni mama. Napaiyak siya habang hinahaplos ang ulo nito. May kumatok kaya mabilis niyang inayos ang sarili. Alis na ako. Ikaw na bahala sa anak ko. Umaasa ako na kaya mo mag-alaga ng bata dahil mapilit kang kunin ang trabahong to. Anito at umalis. Pero nakita nito ang mga luha sa gilid ng mata niya. Hindi lamang nagkomento. Ilang sandali nang makaalis ito ay nagising ang bata. Matamis ang ngiting iginawad nito kay RC. Hi, are you my mommy? Naaalimpungatang Anito. Gusto niyang sagutin ng oo ang bata, pero pinigilan niya ang sarili. I am your yaya. Good morning. Gusto mo bang kumain? What do you want? I want to hug you. Can I? Si RC na mismo ang yumakap sa bata. Napaiyak siya. Why are you crying? Ayaw mo ba ako kayakap? What is wrong? Nothing, baby. It's just that you remind me of someone. You remind me of my daughter. May anak po kayo? She must be so swerte, no? You know what? I always dream of having a mommy. Daddy says mommy is somewhere at babalik kapag nagbago ang isip niya. But I'm 5 years old pero wala pa rin siya. Malungkot na anang bata. Ganito na lang, para hindi ka na malungkot. Habang wala pa si mommy mo, ako na lang muna. Pwede mo ako maging mommy. Totoo po? Tumango siya. Yay! May mommy na ako! Yay! Ngayong ako ng mommy mo, susundin mo ang mga sinasabi ko, okay? Ayoko pa naman sa makukulit at matitigas ang ulo. Kaya para magkasundo tayo, maging mabait ka sa akin, ha? Yes po, mommy. Behave po ako. Makulit lang ako pag sumasama sa trabaho kay daddy kasi ayaw ko din eh. I want tears sa house. Ilang minuto pa silang nagkwentuhan ng bata bago niya ito pinakain. Doon nakabalik si Dan. Hi, Daddy! You know what? Pumayag si Yaya na maging mommy ko habang wala pa ang tunay kong mommy. She's my mommy now, Daddy! Tiningnan siya ni Dan. Aha, mami mo siya. Yes, Daddy! Mommy ko na siya. Pero sa akin lang siya, Daddy. I can share my mommy. Di po siya share sa'yo. Okay. Sige na, you continue eating. Mag-uusap lang kami ng yaya mo. Daddy, it's mommy. Mommy ko siya. Hindi siya Yaya. Okay. Mag-uusap lang kami ng mami mo. Anito at sumenyas kay RC. Sumunod naman siya. Para saan yung pagpapatawag mo ng mommy? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na isang tami mong personal na buhay? Anong binabalak mo? Wala akong binabalak, sir. Ginawa ko lang yun dahil malungkot siya kanina. Habang nagkukwento tungkol sa mommy niya. At ayaw ko lang na malungkot siya. Ayaw mo na malungkot siya. Di sana inisip mo yan bago ka umalis noon. Ayaw ka ba naaawa sa anak ko? Bakit hindi ka naawa noon? Hindi pa siya nag-iisang taon pero nagawa mong iwan. Hindi nakasagot si RC. Ito lang ang tatanggapin ko ngayon. Wag mo lang dagdagan. Hindi ko hiniling na magpakananay ka sa anak ko. Bantayan mo lang siya at alagaan. Siguraduhin mo makakakain at makakatulog siya na maayos. Ilayo mo siya sa mga masasamang bagay. Huwag mo lang tangkain na pasukin ang emosyonal na aspeto niya. Gagawin mo lang mahirap ang sitwasyon. Hindi naman siguro masama kung magpakita ko ng affection sa kanya, sir. Kailangan ng bata yun. Kaya kong ibigay sa kanya yun. At alam kong binabalak mo. Alam ko na sisimulan mo sa anak ko ang plano mo. Pero itong sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Hindi ako papayag na ganun lang ang gawin mo. Sa pagkatapos mong wala ng ilang taon, ipabalik ka at susubukang pumasok ulit sa buhay namin. Marami nang nagbago. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Nasaktan si RC sa sinabi nito. Alam niyang sinasadya yun ng lalaki dahil galit ito sa kanya. Sige po, sir. Makakaasa po kayo na susundin kong bilin ninyo. Pasensya na. Anya at binalikan ang bata. Habang inaalagaan niya ang bata,
ay napapansin niya ang mga titig ni Dan sa kanya. Alam niyang kahit galit ito ay may nararamdaman pa rin ito sa kanya. Gabi na. Umuwi ka na sa inyo, RC. Bumalik ka na lang dito bukas. Ani Dan, kaya walang nagawa si RC kundi umalis. Samantala, nang makaalis na si RC ay hindi mapakali si Dan. Gabi na at alam niyang mahihirapan itong makauwi. Sinundan niya ang dalaga. Natanaw niya kaagad si RC na naghihintay ng masasakyan. Nagtago lang siya at hinintay na makasakay ang babae. Ano na, Dan? Ang akala ko ba kinuha mo siya para pahirapan? Ba't nandito ka at parang nababaliw na nakatago sa dilim para masigurong ligtas siya? Kastigo ng isip ni Dan. Nang makitang nakasakay na ito, ay bumalik siya sa bahay. Kinabukasan ay maaga si RC sa bahay ni Dan. Ang aga mo yata. Masyado kang excited sa trabaho mo. Ayoko lang mahulit, baka may masabi ka sa akin. Kahit hindi ka mahuli, ay may masasabi pa rin ako. Hindi ko nga alam kung bakit kinuha kita bilang yaya ni Amara. Sa kabila ng ginawa mo nun eh. Dapat sa'yo hindi na pinagkakatiwalaan. Masyado po yatang maaga para sa mga sumbat, sir. Puntahan ko na lang po muna ang bata para mahindi uminit ang ulam nyo. Bakit ka umiiwas? Anito at hinaklit ang braso niya. Hindi ako umiiwas. Naisip ko lang na hindi maganda na malapit ako sa'yo. Dahil kung ano-anong naaalala mo at nagagalit ka. Alam mo ba, na 1 taon pagkatapos mo kong ibalik kay mama ay namatay siya. Kaya kaming dalawa na lang ang magkasama ni Amara hanggang ngayon. Wala akong naging katulong sa pagpapalaki sa kanya, RC. Nagulat siya dahil hindi niya nabalitaan ang pagkamatay ng ginang. Kaya ako iniisip mo na kailangan ka namin. Nagkakamali ka. Nabuhay kami ng ilang taon nang kami lang ang magkasama. Hindi namin kailangan ng isang taong minsan ang umamando na sa amin. Malamig na anito sa kanya. Wala siyang nagawa kundi umalis sa harap nito. Habang tinitingnan niyang natutulog ang anak, ay nai-imagine niya kung paano ito lumaki nang si Dan lang ang nakasama. Mahirap yun para kay Dan, kahit pa sabihing mayaya ang bata. Kaya alam niyang wala siyang karapatan na basta nalang sumulpot sa buhay ng mga ito. Good morning, Mommy. Kanina pa po akong gising pero nagpretend lang po ako. Bakit po kayo nakatitig sa akin? Ikaw talaga. Nakatitig ako sa'yo kasi ang ganda-ganda mo. Para kang anghel na natutulog. Nakakita ka na ba ng anghel, baby? No po. Pero siguro kamukha niyo mga anghel. Ang ganda niyo rin po kasi. Oh, thank you. Tara, kain na tayo. Dinala niya sa kusina ang bata at pinakain. Mommy, can you tell Daddy na lumabas tayo ngayon? Gusto ko po magpunta sa amusement park. Magiging masaya po ko dun, lalo na't kasama kayo. Susubukan natin ha. Baka kasi abala ang daddy mo eh. Baka mapagalitan tayo. I'm not busy. Bilisan mong pagkain. Amara, at na tayo sa amusement park. Singit ni Dan sa usapan. Yay! Talaga po, Daddy. Alam mo, Mommy, maraming laruan dun. Alam ko mag-i-enjoy rin kayo. Excited na ani Amara. Nang makarating sa amusement park, ay nalula si RC sa dami ng pwedeng paglaruan. Hindi pa siya nakakapunta sa ganoong lugar dahil mahirap lang sila. At kahit umangat na siya sa buhay, ay wala siyang oras para sa ganito. Mommy, sakay po tayo dun sa mga rides. Maganda po dun basta di kayo matatakotin. Paano ba yan, baby? Matatakotin si mommy eh. Takot ako sa mga rides. No problem, Mommy. Sama natin si Daddy. Alam niyo paano mawala ang takot. Nung first time ko dito, pinasakay ako ni Daddy sa ganyan. Takot at takot po ako nun eh. Pero nang hawakan ni Daddy ang kamay ko, nawala pong lahat ng takot ko. Effective pong hawak ni Daddy. Nagkatinginan si Dan at si RC. Subok na niya ang pagpapakalma ni Dan. Naranasan niya noon nang ipanganak niya si Amara. Takot na takot siya, pero nang hawakan ni Dan ang kamay niya, ay nawala lahat ng takot niya. Mabilis niyang nailabas si Amara dahil sa hawak nito. Tara na, Mommy, Daddy. Malapit ang maubos ang upuan, no? Tara na, huwag ka nang matakot, Mommy. Nandiyan naman si Daddy. Ani Amara at tinila sila sa ticket booth. Nang makasakay sila ay nagsimula na ang kaba ni RC. Lalo na nang pumaitaas ang sinasakyan nila. Sisigaw na sana siya nang mahigpit na hawakan ni Dan ang kamay niya.
Ang pamilyar na init niyon ang nagpapakalma sa kanya. Mommy, I'm like a bird! Sigaw ni Amara. Napasigaw na rin siya. Hindi dahil sa takot, kundi sa tuwa. Pagkatapos nila doon ay marami silang sinubukan. Hindi lang si Amara ang nag-enjoy. Pati na rin si RC na parang bumalik sa pagkabata. Mommy, ngayon lang ako nag-enjoy ng ganito kasi nandyan ka. Sana hindi ko na umalis. Sana ikaw na lang ang totoo kong mommy para ganito ako sa'yo kasaya palagi. Ani Amara habang pauwi sila. Nagkatitigan sila ni Dance dahil sa sinabi nito. Ilang minuto pa ay nakatulog ito sa mga bisig niya. Huwag mong isipin ang sinabi ni Amara. Ganyan siya kapag pagod. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Lalo na tungkol sa mga bagay na wala siya. Dan, Sir o Mr. Siso lang ang itatawag mo sa akin. Hindi kita pinahihintulutan na tawagin ulit ako sa pangalan ko. Dan, I'm sorry. Wag mo sabi akong tawagin sa pangalan ko. Napataas ang boses nito. Napaigtad si Amara at puntik ng magising. Kinalma ni Dan ang sarili. Sorry, pero pakiusap. Huwag mo na ulit akong tatawagin ng ganun kung ayaw mo maulit to. Hindi ako nagbibiro, RC. Bakit ayaw mong tawagin kitang Dan? Hindi mo ako naiintindihan, kaya huwag mo nang isipin. Hayaan mo ako sa mga ayaw at gusto ko. Yun lang ang hinihiling ko sa'yo. Nang sumunod na araw ay wala silang kibuan. Tanging pagbabantay lang ng bata ang ginagawa niya at hinahayaan niya si Dan sa ginagawa nito. Wala silang pakialamanan. Mommy, hide and seek tayo. Hanapin mo ako. Ani Amara na nakikipaglaro. Nang matapos sa pagbibilang si RC, ay sinimulan niyang hanapin ang bata. Pero nabaling ang atensyon niya sa nakabukas na kwarto ni Dan. Pumasok siya doon. Kahit alam niyang mali ay nahalughog siya doon. Gulat siya nang makita ang iba't ibang larawan nila ng lalaki sa cabinet nito. Itinago niyang lahat ng to. Nagulat siya nang biglang sumulpot si Amara. Mommy, what are you doing here? Daddy will get mad kapag nakita niya tayo dito sa room niya. Pero bago pa siya nakakilos para itago ang mga litrato, ay dumating si Dan. Anong ginagawa niyo dito? Umigting ang panga nito nang makita ang hawak niyang mga litrato. Daddy, we're just playing hide and seek. Lumabas ka muna, Amara. Mag-uusap lang kami ng yaya mo. Daddy, it's not her fault. Labas! Nabigla ang bata sa pagtaas ng boses nito. Kaya mabilis na tumakbo palabas. Hindi mo kailangang sigawan ng bata. Gagawin kong gusto ko sa anak ko. Anak ko rin siya. At wala kang karapatan na sigawan siya sa harapan ko. At wala ka rin karapatan para sabihin yan pagkatapos mo kaming iwan. Wala kang karapatan para bumalik sa buhay namin na para bang wala kang kasalanan sa amin. Natahimik si RC sa mga sinasabi nito. At bakit ka nandito sa kwarto ko? Hindi ba't kabilin-bilinan ko na huwag kang mangingialam sa mga gamit ko? Pasensya na sa pangingialam. Pero hindi ko alam na hanggang ngayon pala. Tinatago mo pa rin ang mga litratong to. Akala ko ba'y galit ka sa akin? Bakit nandito pa ang mga litratong to? Wala kang pakialam doon. Sa akin na kung bakit ko tinago ang mga litratong yan. Siguro ay para kapag nasa wastong edad na si Amara. Pwede ko nang ipakita mukha ng mama niya na nang iwan sa kanya. Hindi ko kayo iniwanan, Dan. Mr. Season. Tatawagan kitang Dan sa ayaw at sa gusto mo. Pagod na ako sa mga paratang mo. Oo, iniwan ko kayo ni Amara. Pero hindi yun dahil sa kagustuhan ko. Critical ka ng panahon na yun. Gipit tayo at walang maibayad sa pagpapagamot sa'yo. At ang sakim at oportunista mong ina, ginamit ang sitwasyon na yun para mapilitan akong iwan ka. Anong ibig mo sabihin? Tinawagan ko ang mama mo para humingi ng tulong sa pagpapagamot mo. Tutulong siya, pero ang gusto niyang kapalit ay iwan kita. Kayo ni Amara. Wala akong pagpipilian, Dan. Kung hindi kita iniwan, ay baka wala ka na ngayon. At si Amara, hindi rin kami mabubuhay ng kaming dalawa lang. Kaya iniwan ko siya sa mama mo. Natahimik si Dan pero umigting pa rin ang panga nito. Nangyari na lahat, RC. At wala na tayong magagawa. Pero sana naisip mo na maraming paraan. Hindi lang ang mama ko ang solusyon. At ang libat sabi ko sa'yo, na wag mo kong iiwan at ibabalik sa kanya. Anong ginawa mo?
Iniwan mo kaming dalawa ni Amara kay Mama at naglaho na parang bula. Gaano kalaking binayad ni Mama sa'yo? Ang sabi niya, kinuha mong perang kapalit namin ni Amara. Nalaglag ang panga ni RC at napailing sa galit. Ang walang hiyang matandang yun. Ganun na ba akong kababa sa tingin mo, Dan? Ni sente may wala akong tinanggap mula sa mama mo. Umalis ako ng tanging dalayang sakit sa dibdib dahil hindi ko ginustong nangyari. Well, kahit nagsasabi ka man ng totoo o hindi, ay wala na tayong magagawa. Marami nang nangyari. Ang magagawa mo na lang ay ang umalis ng tuluyan sa buhay namin ni Amara. Bumalik ka na kung saan ka man nanggaling, RC. Wala kang mapapala dito. Hindi ka namin tatanggapin. Kahit ang totoo ay mabigat ang dibdib niya sa pagpapaalis sa babae. Kung yan ang gusto mo, ay wala na akong magagawa. Pero sana maisip mo na hindi ako nagpakahirap para lang mapunta sa wala. Kung kaya ko lang noon na hindi sana aabot sa ganito ngayon. Kung hindi lang sinamantala ng mama mo ang sitwasyon para maitaboy ako. Iniwan niya ang lalaki at sinundan si Amara na ngayon ay nasa kwarto at umiiyak. Mommy? Baby, huwag ka nang umiyak. Ayos na ako. Hindi kami nagkagalit ng daddy mo. Talaga po? Hindi siya nagalit sa'yo? Tumango si RC at mapait na ngumiti. Pero, nagkasundo kami na hanggang dito na lang ang trabaho ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Aalis na si Mommy RC. Pero wag kang maglulungkot. Hindi ibig sabihin nun ay hindi mo na ako makikita. Kapag may oras ako, dadalawin kita. Yun ay kung papayag ang daddy mo. Mommy, bakit aalis na kayo? Akala ko ba hindi nagalit sa'yo si Daddy? Bakit mo ko iiwan? Iniwan na nga ako ng totoong mommy ko, iiwan mo pa ako. Why can't you stay? Makinig ka, Amara, ha? Pansamantala lang to. Kapag maayos ng lahat, babalik ako. Babalikan kita. At pangako ko na hindi na ako aalis pa. Okay ba yun? Tumango-tango ang bata. Hihintayin ko po yan, mommy. Hihintayin ko pong pagbabalik mo. Mahal po kita. Anito at niyakap siya ng mahigpit. Pigil-pigil niya ang sarili na huwag umiyak. Pagkatapos makapagpaalam ng maayos, ay tumuloy na si RC. Dumiretso siya ng uwi sa probinsya. Hindi na siya nakapagpaalam kay Vivian, kaya kinabukasan ay tumawag ito kay Dan. Anong kailangan mo? Bakit ka napatawag? Hindi sumasagot si RC sa mga tawag ko kagabi pa. At ngayon, hindi ko na siya makontak. Nariyan ba siya? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Hindi ito oras para sa interview, Mr. Season. Kailangan kong makausap si RC bago pa umatras sa mga investor namin na siyang hinahanap. Namin? Investor niyo ni RC? Anong ibig mo sabihin? Napabuga ng hangin ang nasa kabilang linya. Si RC ay parte ng kumpanya. Hindi ko alam na hanggang ngayon hindi pa niya sinasabi sa'yo. Pero importante ang sadya ko ngayon, kaya pakisabi sa kanya na pumarito sa kumpanya at pagod na akong makipag-usap sa mga negosyanteng ito. Nagulat si Dan sa narinig. Ang akala niya ay isang assistant lang si RC. Wala na dito si RC. Umalis siya kahapon at hindi na yan babalik pa rito. Ano? Umalis si RC? Pinaalis mo? Kahapon pa yon at ngayon ay hindi na siya makontak. Diyos ko naman, Mr. Season. Hindi mo ba nakita kung gaano kagandang babae yun? Lahat siguro ng tambay na makakakita sa kanya ay mag-iisip ng masama. Ano ba naman yan? Doon lang naisip ni Dan ang posibleng nangyari kay RC. Binundol ng takot ang dibdib niya. Hahanapin ko siya. Mabilis na ibinaba niya ang tawag. Paalis na sana siya nang tawagin siya ng anak. Daddy, saan ka pupunta? Iwan mo ba ako mag-isa dito? Napakamot siya sa ulo. Walang makakasama sa bahay ang anak. Get rest. Hanapan natin ang mami mo. Ang mommy ko? She's back, Daddy. Babalikan niyo na ba tayo? I'm not yet sure about that, baby. Pero kapag naayos namin ang gulo sa pagitan namin, I'm sure babalik siya sa atin. Babalikan niya tayo. Now go, magbihis ka na para makaalis na tayo. Kung saan-saan sila nagpunta ng anak, pero hindi niya nahanap si RC. Ano na, Mr. Season? Hindi mo ba nahanap si RC? I'm working on it, Vivian. Huwag mo akong mamadaliin.
I don't know where to find RC. Kaya wag kang aasa na para bang alam kong lahat tungkol sa kanya. At nakakaya na hindi ko siya mahanap. Kilala mo siya, Mr. Season. Alam kong alam mo lahat ang tungkol sa kanya. Pero gusto mong kumbinsin ang sarili mo na kalimutan mo na. Bakit hindi mo siya puntahan sa kanila? Kung saan siya nagsimula ng walang-wala. Pumasok kaagad sa isip ni Dan ang probinsya kung saan nanggaling si RC bago sila nagkaibigan. Brace yourself for a ride, Amara. Kukunin natin ang mami mo. Kahit anong mangyari, ibabalik natin siya sa atin. Anya bago nagsimulang magmaneho. Matapos ang ilang oras na biyahe, ay narating nila ang probinsya. Dumiretso sila sa bahay ni RC. Malaki na ang pinagbago niyon. Malaki at maganda na ang bahay. Daddy, is this where my mommy lives? She's a province girl, Daddy. Yes, baby. Now stay behind my back at sabihin mo na kaya ko to. Kaya mo yan, Daddy. Don't be scared. Ikaw ang pinakamatapang na tao na kilala ko. Lumakas ang loob ni Dan sa sinabi ng anak. Sumigaw siya mula sa gate ng bahay at lumabas ang kapatid ni RC. Gulat ito nang makita siya. Kuya Dan, anong ginagawa niyo rito? Bumaling ito kay Amara. Siya na ba si Amara? Ang pamangkin ko? Siya nga, Susan. Siya si Amara. Ang anak namin ng ate RC mo. Narayan ba siya? Oo, Kuya Dan. Kahapon pa dito si ate. At mula nang dumating siya ay wala na siyang ginawa kundi magmukmok sa kwarto. Hindi rin namin siya makakausap ng maayos. Ngayon na nagkaganito si ate, Kuya Dan. Kahit nung umuwi siya noong pinaalis siya ni Helena, ay hindi ganitong inasta niya. Pwede ko ba siya makita? Oo naman, Kuya. Halika, pasok kayo. Nasa palengke si nanay at kami lang dalawa ni ateng nandito. Iginiya sila ni Susan sa loob. Teka, kakatakin ko lang si ate sa loob. Ilang minuto silang naghintay hanggang sa lumabas si Susan kasunod si RC. Namamaga ang mata nito na halatang galing sa iyak. Mommy? Ikaw ang totoong mommy ko? Gulat na bulalas ni Amara. Susan, kunin mo muna si Amara. Maglaro kayo sa labas. Wag. Gusto ko nandito si Amara habang nag-uusap tayo. Gusto ko marinig niyang lahat ng sa ganun ay madaling niyang maintindihan. Susan, iwan mo muna kami. Umalis ang kapatid at silang tatlo lang ang naiwan. Nandito ako dahil tinawagan ako ni Vivian na hindi ka raw makontak. Daddy, sabihin mo na kay mama yung gusto mong sabihin. Akala ko mo nandito tayo para kunin siya. Napakamot sa ulo si Dan. Kaya ayoko nandito si Amara eh. Pwede bang ipasama muna siya kay Susan? Walang nagawa si RC kundi tawagin ang kapatid para kunin si Amara. Wala na si Amara. Anong totoo mong sadya? Bakit ka nandito? Sagutin mo muna ako. Bakit hindi mo sinabi na successful ka na sa buhay? Isa ka ng ganap na businesswoman. Baka tumayag ka maging tagabantay ni Amara. Obvious naman siguro ang sagot dyan, Dan. Gusto ko marinig mula sa'yo. Gusto kong sabihin mo kung bakit mo ginawa yan. At sino o ano naging inspirasyon mo para maabot ng lahat ng ito ngayon. Huminga ng malalim si RC. Mula nang iwan ko kayo ni Amara, ay ipinangako ko sa aking sarili na babalikan ko kayo. Babalik ako na hindi gaya ng dati. Babalik ako na may napatunayan na at karapat-dapat na sa inyong dalawa. Kayong inspirasyon ko. Nalampasan ko ang lahat ng hamon sa buhay ko nang dahil sa inyo. Kahit na malayo kayo, ay kayong nasa isip ko sa bawat segundo. Huminga siya ng malalim dahil sa naninikip na dibdib. Kaya nung nagpakita ka sa kumpanya ni Vivian, kahit nagdadalawang isip pa ako, ay kinuha at ginawa ko ang makakaya ko para mapalapit sa inyo. Gustong gusto kong bumalik sa buhay niyo. Yun ang pangarap ko sa mga taong lumipas. Pero kahapon, nang sinabi mong hindi niyo na ako tatanggapin, ay parang nawasak ako. Para bang lahat ng pinaghirapan ko gumuho sa harapan ko. Nagulat siya nang mahigpit na niyakap siya ni Dan. Hush, I'm sorry. Patawarin mo ko. Hindi ko alam ang mga sinabi ko kahapon. Nadala lang ako ng galit. Naiintindihan kita. Alam ko. Pero makinig ka. Alam ko nagkamali ako. Dapat ay inintindi kita.
Hindi pwedeng ikaw na lang palaging umiintindi. Dapat ako rin. Patawad ko nasaktan kita. Oo, nasaktan ako sa ginawa mo. Pero alam kong mas nasaktan ka sa naging desisyon mo. At ngayon ko lang napagtanto na tama ka. Kung hindi mo ginawang desisyon na yun, ay baka wala na ako. Baka malulog mo kayo sa hirap ni Amara. Patawarin mo ako, RC. Alam ko na kung naging mahirap para sa akin, triple ang hirap nun para sa'yo. Masyado lang ako nakatuon sa sakit na naramdaman ko at hindi ko na naisip yun sa'yo. Ibig sabihin ba nito, napatawad mo na ako? Natatanggapin mo ulit ako sa buhay mo? Sa buhay niyo ni Amara? Yun ay kung napatawad mo na rin ako. At kung gusto mong bumalik sa buhay namin, Kailanman na hindi ako naghalit sa'yo, Dan. Naiintindihan kita. At oo, gustong gusto kong bumalik sa buhay niyo. Kay tagal ko rin yung pinapangarap. kung ganun, maligayang pagbabalik ka. Niyakap siya ng mahigpit ng lalaki at hinalikan sa noo. Ilang taon ako nangulila sa URC. Kahit nagalit ako dahil iniwan mo kami, ay hindi ko nagawang maghanap ng iba. Ikaw lang ang hinahanap ng puso ko, RC. At ngayon, payapa na ako dahil nagbalik ka na. Hindi ko hahayaang mawala ka pa ulit. Hindi na ako mawawala. Kahit itali mo pa ako ay hindi ako magreklamo. Dahang-dahang bumaba ang mukha ng lalaki para halikan siya. Sinalubong niya yon na nag-uumapaw na pananabik at pagmamahal. Paano ako? Di niyo ba ako isasali sa moment niyo? Nagulat sila nang sumulpot si Amara. Amara, baby ko. Mommy RC, I can't believe na you are my real mommy. Kaya pala gustong-gusto kita eh. At I feel safe kapag kasama kita, mommy. I love you so much, Amara. Patawad kung matagal mong hindi nakasama si mommy ha. Sorry kung wala ako para alagaan ka noon. It's okay, mommy. I'm still a baby pa naman eh. Pwede pa po kayong bumawi sa pag-aalaga sa akin. Pero promise niyo po, di na kayo aalis. Promise, hindi aalis si mommy. At kung aalis man ako, isasama ko kayo ni daddy. Malawak na ngumiti ang bata. Yay! Group hug! Mahal na mahal ko po kayo, mommy at daddy. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Kayo ang kayamanan ko. Ani Dan at binuhat si RC pagkatapos ay hinawakan ang anak sa kamay. Dan, parang baliktad naman to. Si Amara dapat ang karga mo tapos ako yung hawak sa kamay mo. Ganito naman ang ginagawa natin dati ah. Ikaw ang una. Ikaw palagi, RC. Kahit ilang pang anak ang dumating sa atin, ay ikaw at ikaw ang uunahin ko. Ikaw ang unang prinsesa ko. Napahagikik na lang sa kilig si RC. Ilang araw nang makabalik siya ay nagkaroon ng kasiyahan sa mansyon nila para sa pagbabalik niya. Sa lahat na nandito ngayon, alam ko nagtataka kayo sa biglaang pagtitipon na to. Pero gusto kong malaman nyo na ito na ang simula ng magandang araw ko. Dahil bumalik na nagmamayari ng puso ko. Ladies and gentlemen, ang asawa ko, Mrs. RC Season. Nagsigawan ang mga bisita nang lumabas si RC. Sinalubong siya ni Dan at hinalikan ng mas nagpaingay sa mga bisita. Wow, ang ganda ng misis mo, Mr. Season! Congratulations! Hindi ko alam na may asawa pala si Mr. Season. Kaya pala kahit sinong ireto sa kanya ay wala siyang pakialam. Ay, kahit ako naman eh. Kung ganyang kagandang asawa ko ay hindi talaga ako magkakaroon ng interes sa iba. Ang swerte naman nila sa isa't isa. Bagay na bagay sila. Kombinasyon talaga sila ni Amara. Bulong-bulungan ng mga bisita. Si RC medyo nahihiya pa sa dami ng tao. Pero nang tumagal, ay nakisalamuhan na rin sa mga kasosyo ni Dan sa negosyo. Nice to meet you, Mrs. Sison. Alam mo ba na minsan ko nang pagtangkaan niyang si Dan dahil ayaw talagang pumatol sa akin. Ang akala ko bading eh. Yun pala may hinihintay. Pero ngayon, gusto kong isipin na napapangagitan talaga siya sa akin. Ang ganda mo eh. Natawa si RC sa isang bisita. Hindi naman. Kung tutuusin eh, pumapangalawa lang ako sa ganda mo eh. Tapat lang talaga si Dan. Ang swerte niyo sa isa't isa. Sana makahanap ako ng kasing tapat ni Dan. Kasi nakikita mo naman, magkasing ganda lang naman tayo. Sabay silang natawa. Excuse me. Nag-iisang ganda ng asawa ko. Teka lang ah, hiramin ko muna. Ani Dan at hinila siya palayo doon at dinala sa kwarto. Oh,
Anong ginagawa natin dito? May kasiyahan sa baba. Makahanapin tayo. Nagsisisi nga ako kung bakit pa ako nagpa-party. Sana pala nagpa-billboard na lang ako para masolo kagad kita. Pero hayaan mo, maiintindihan nila kung bakit wala tayo doon. Anito at dahan-dahan siyang hinalikan sa leeg. Napahagikik siya. Dan, nakikiliti ako. Ilang taon nang lumipas pero nakikiliti ka pa rin tuwing hinahalikan kita. Isa yan sa namiss ko sa'yo eh. Inihiga siya ng asawa sa kama at kinubabawan. Miss kita, RC. Walang pinagbago. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kagaya ng unang gabi natin. Lumulundag pa rin ang puso ko sa saya. Ituloy mo nang gusto mong gawin bago pa tayo hanapin sa baba. Mamaya mo na ipagtapat ang pag-ibig mo. Alam ko naman kung gaano mo ako kamahal eh. Napangisi si Dan at mainit siyang hinalikan. Nang huhubarin na sana nito ang mga kasuotan nila ay may kumatok. Mommy, Daddy, open the door please. Sigaw ni Amara mula sa labas. Shit, istorbo. Bugnot na ani Dan na tinawanan lang ni RC. Baby, why are you here? Hindi ka ba nag-e-enjoy sa baba? Naglalaro po ako sa baba, pero sabi ni Uncle Tony ay pumasok daw ako dito dahil may surprise kayo sa akin. What is it, Mommy? Napakamot na lang sa ulo si Dan. We don't have a surprise for you, baby. Pero is Mommy's here to say na mahal ko kayong dalawa ni Daddy. Mommy naman eh, ilang beses niyo na yung sinasabi sa akin. Tuwing umaga, tanghali at gabi, sawa na ako. Reklamo ni Amara. Sabay na nagkatawanan si RC at Dan. Sa simpleng tawanan na iyon ay buong-buo na ang buhay ni RC at Dan. Yon ang matagal na nilang pinapangarap. Ang maging masaya sa piling ng isa't isa. The end.